Kabanata 1601. Ngumiti si Cyril, ang Great Elder ng Simia Hall. Matagal na silang naghahanap sa pinuno ng Dracodeus Temple sa loob ng maraming taon. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magduda siya na baka niloko sila ng matandang baliw. Gayunpaman, ang pagdating ng bagong Supreme Leader, na isa ring 4th grade low-rank alchemist, ay labis na ikinatuwa niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist na ganitong antas ay iginagalang saan man sila magpunta. Kinuha ni Severin ang higit sa 20 second grade low rank na mga pil at iniabot ito kay Sherlyn. Ibigay mo ang mga pil na ito sa iba pang mga elder at protector. Makakatulong ito sa kanilang pag-unlad sa loob ng susunod na 2 araw, pagkatapos nito ay oras na para tayo ay umalis. Nagpasalamat si Sherlyn at tinanggap ang mga pil ng masaya. Pagkatapos ay sinabi niya, sumama ka sa akin. Aayusin ko ang iyong matutuluyan. Pagkatapos ay sinabi ni Cyril, malayo ang iyong nilakbay, Supreme Leader. Magpahinga ka muna. Magpapagawa ako ng masarap na pagkain at kukunin ang pinakamahusay na alak para sa ating selebrasyon ngayong gabi. Tama, iiwan kita na ayusin ang mga iyon, sabi ni Sherlyn. Matapos mag-isip, iminungkahi ni Severin kay Sherlyn, Hallmaster Sherlyn, narinig ko na may isang faction na pinilit kang pumunta rito. Gusto mo ba ng tulong ko sa paghihiganti at pagsugpo sa kanila? Ngumiti si Sherlyn at sumagot, hindi na kinakailangan iyon. Nagkaroon kami ng ilang alitan ng 2 o 3 faction dati, at ang isa sa mga alitang iyon ay nauwi sa isang matinding labanan. Sa huli, nagwagi kami laban sa kanila, ngunit labis kaming nasugatan. Iniwan namin ang lungsod na pinanggalingan namin dahil natakot kami sa posibleng paghihiganti ng ibang faction. Ito ang naging lugar na aming pinagtagwan upang magpagaling. Maganda iyon, sagot ni Severin na may bahagyang pagtango. Lumuwag siya na napakalma na hindi ganoon kalala ang sitwasyon gaya ng una niyang inakala. Umalis si Cyril at agad na ipinaalam sa natitirang mga miyembro ng hall ang tungkol kay Severin. Ang kagalakan at kasiyahan ay kumalat sa bawat miyembro ng hall. Si Sherlyn, kasama ang tulong ng Great Elder, ay nag-ayos ng pagpupulong kasama ang ibang elder at protector. Dito nila ipinamahagi ang mga pil na ibinigay ni Severin. Dahil medyo maliit ang hall, may 2 pil na natira pagkatapos maipamahagi sa bawat elder at protector. Ang 2 natirang ito ay ibinigay sa 2 pinakamahusay nilang disipulo bilang gantimpala. Ang kaalaman na si Severin ay isang 4th grade low-rank alchemist ay lalong nagpasaya sa lahat. Sa gabing iyon, nagtipon silang lahat upang maghapunan, at ibinahagi ni Severin ang kanyang kaalaman tungkol sa Dracodeus Temple kay Sherlyn, Cyril, at iba pang miyembro. Nakakabigla isipin na ang ibang Hallmaster ay nakarating na sa antas ng isang Warrior Emperor, sabi ni Sherlyn na may halong pagkagulat at bahagyang pagkadismaya nang malaman ito. Mas malakas ang ibang halls ng Dracodeus Temple kaysa sa Simia Hall. Ngumiti si Gracie kay Sherlyn at nagdagdag pa, pero ang pangunahing dahilan ay kinailangan mong magtago rito, kaya naging hamon para sa amin ang hanapin ka. Kung natagpuan ka namin 2 buwan na ang nakalipas, noon pa sana ay naging Warrior Emperor ka na. Hindi na kami nagmamadali na magpatuloy sa iba pang breakthroughs. Sinabi sa amin ng Supreme Leader na sanayin muna ang aming combat techniques sa aming libreng oras dahil naabot na namin ang target ng kanyang Uncle Master, paliwanag ni Gracie. Anong uri ng target? Tanong ni Sherlyn na may halong pagkalito, at ipinaliwanag ni Gracie ang kasunduan nina Severin at Woolrich. Naiintindihan ko, magbibigay ako ng dagdag na pagsisikap upang makamit ang breakthrough sa attainment. Panahon na para pabilisin ko ang aking progreso, sagot ni Sherlyn na may pagtango bago bumalik sa kanyang iniinom. Nang gabing iyon, nagsimula si Sherlyn at ang iba sa kanilang pagsasanay ng nag-iisa. Dahil wala namang agarang gawain sa susunod na ilang araw, nagpasya sina Severin at Gracie na maglibot at tingnan ang paligid. Labis na natuwa si Gracie na muli siyang nagkaroon ng pagkakataon na makasama si Severin. Bihira ang ganitong pagkakataon kaya gusto niyang sulitin ito. Mabilis ang paglipas ng oras kapag nag-e-enjoy, at 2 araw na ang lumipas bago nila namalayan. Naabot ni Sherlyn ang level 5 Warrior King, habang ang mga nakatanggap ng mga pil ay patuloy ding umunlad.
Panahon na para tayo ay bumalik sa Southlink City, anunsyo ni Severin matapos utusan si Sherlyn na tipunin ng mga tao ng Simi Hall. Nakangisi si Sherlyn matapos hulaan ang intensyon ni Severin. Maaaring pabagalin namin kayo kung isasama ninyo kami. Ang ilan sa aming disipulo ay may mababang attainment at hindi kasing bilis. Bakit hindi ka muna magpunta at susundan ka namin sa sarili naming bilis, sabi niya. Ngumiti si Gracie bilang tugon at sinabi, huwag mag-alala. Ang kabuuang bilang ng tao rito ay mga 2 hanggang 3,000 lang. Kaya niya kahit doble o triple pa ang bilang. Pagkatapos, para patunayan ang sinabi ni Gracie, lumabas si Severin ng isang flying sword at itinutok ito sa hangin sa unahan. Ang espada ay lumaki hanggang sa sukat na kayang pagkasyahin ng 3 hanggang 4,000 tao. Sumakay na, lahat, tawag ni Severin habang siya ay sumakay sa espada. Anong grado ba ng spiritual weapon na ito? Lumaki ito ng ganito kalaki, namangha si Cyril sa flying sword, isang tanawin na hindi pa niya nakikita noon. Sumama si Gracie kay Severin sa himpapawid at ipinaalam kay Cyril, kaya pa nitong lumaki ng higit pa, pero sapat na ang sukat na ito. Kung masyadong malaki, masyadong magastos ang spiritual energy at mental strength sa paglipad. Kamangha-mangha, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataon na sumakay sa isang flying sword, sigaw ng isang disipulo na puno ng excitement. Gusto kong malaman kung anong grado ng espada ito, Supreme Leader, tanong ni Sherlyn kay Severin. Ngumiti si Severin at sumagot, 9th grade. Kamangha-mangha, ginagamit ba ito bilang transportasyon lang o pwede rin sa labanan? Narinig ko na ang ilang flying sword ay para lang sa paglipad at hindi para sa pakikipaglaban, tanong ni Sherlyn na namangha. Hindi niya inaasahan na ang flying sword ni Severin ay ganoon kataas ang antas. Tumango si Severin bilang pagtugon. Oo, pwede rin itong gamitin sa labanan. Hindi ko ito madalas gamitin, at karamihan ng panahon, ginagamit ko lang ito kapag nasa normal na lipunan. Kailangan kong iwasan ang paggamit nito kapag pumasok ako sa sect sa hinaharap dahil ayokong hangarin ng iba ito. Nakangisi si Sherlyn at nagtanong, bakit hindi? Isa ka ng saint, at wala ka nang dapat katakutan kapag pumasok ka sa sekta ng iyong uncle. Nagpakita rin ng pagkalito si Cyril. Ang kaalaman namin sa attainment ay hanggang sa antas ng saint lang. Hindi namin alam kung may mas mataas pa rito. Ikaw lang ang nag-iisang saint na nakilala namin, at palaging nakatuon ang aming pagsasanay sa maabot ang antas ng saint. Sinasabi mo ba na may mas mataas pang attainment kaysa sa saint? Tumingin ang lahat kay Severin na puno ng pananabik, malinaw na naghihintay ng sagot mula sa kanya. Ngumiti si Severin ng bahagya at sinabi, ang mas malalakas kaysa sa saints ay tinatawag na royal saints. Sigurado akong alam ninyo na ang isang saint ay kayang paabain ang buhay hanggang 200 taon. Mayroon bang gustong hulaan kung gaano katagal mabubuhay ang isang royal saint? Napanganga ang lahat nang marinig ang sinabi ni Severin. Akala nila noon ay hanggang sa antas ng saint na ang pinakamataas sa attainment at hindi na makakatagpo ng mas mataas pa. Gayunpaman, ibinunyag ni Severin ang pagkakaroon ng Royal Saint level, na ayon sa kanya ay hindi lamang mas malakas kaysa sa saints kundi mas mahaba rin ang buhay. Pagkatapos mag-isip sandali, nag-alok ng hula si Sherlyn, kalahating siglo. Umiling si Severin. Ang pangalawang elder ng Simi Hall ay nag-isip bago nagmungkahi, mas mababa ba iyon? 300 taon. Muling umiling si Severin. Mali ulit, mas mataas pa kaysa sa lahat ng hinulaan ninyo. 1,000 taon. Ang maabot ang antas ng Royal Saint ay nagbibigay ng buhay na 1,000 taon. Napuno ng hininga ang paligid, at ang revelasyon ni Severin ay nag-iwan sa kanila ng pagkabigla. Maaaring buong buhay namin ay magsanay ng hindi maabot ang antas ng saint, lalo na ang mas mataas na antas ng attainment. Hindi na dapat namin pagtuunan ng pansin ang mga bagay na ito, sabi ng isang disipulo. Masaya na ako kung magkakaroon lang ng pagkakataon na maging isang malakas na warrior emperor. Bihira kaming makakita ng warrior emperor, dagdag ng isang master. Ibigay ninyo ang lahat sa pagsasanay at maging handa kayo, sabi ni Severin. Hindi sigurado kung paano pinakamahusay na aliwin ang mga disipulo. Pagkatapos ng lahat,
iba-iba ang talento nila sa attainment at hindi lahat ay may parehong kakayahan. Nagtaas ng isa pang tanong si Sherlyn. Sinabi mo na hindi mo pwedeng gamitin ang flying sword kapag nasa sekta ng iyong Uncle Master dahil baka magdulot ito ng inggit. Ibig bang sabihin nito na maraming malalakas na saints sa sekta? Tumango si Severin. Oo, sigurado akong marami sa kanila. Malamang na ang attainment ng aking uncle ay Royal Saint dahil ang sekta na kinabibilangan niya ay first-tier sect. Ang mga first-tier sects ay hinahati sa lower class, middle class, at upper class. Kahit ang lower class first-tier sects ay dapat may hindi bababa sa 3 Royal Saints para kilalanin bilang ganito, paliwanag ni Severin sa mga tao ng Simeo Hall base sa narinig niya kay Sofia. Hindi pa nakarinig ang mga disipulo ng Simeo Hall ng ganitong kaalaman noon. Nakinig sila ng mabuti at pakiramdam nila ay nagbukas ang isang bagong mundo sa kanilang harapan. Sa wakas, naunawaan nila ang konsepto na maraming makapangyarihang sekta ang umiiral sa mundo, at kahit ang first-tier sects ay nahahati sa ilang klase. Alam mo ba kung ang sekta ng iyong uncle ay kabilang sa lower class, middle class, o upper class sect? Tanong ni Gracie na puno ng kuryosidad. Nag-isip siya sandali bago hindi napigil ang magtanong. Napangiti si Severin nang may bahagyang pait at umiling. Wala akong sagot dyan, sa kasamaang palad. Pagkatapos ng lahat, nakilala ko lang ang aking Uncle Master ng isang beses dati. Naniniwala akong malalaman rin natin kung ang Sky Blue sect niya ay kabilang sa lower class, middle class, o upper class first year sect pagdating natin doon. Tangulang ang ginawa ni Gracie at ngumiti. Sa ganitong kaso, talagang excited na ako. Kulang na lang ang isang buwan bago tayo makapasok sa isang secluded sect. Pagkatapos ay muling nakatingin siya ng may bahagyang pagkabahala at nagtanong, sinabi ng iyong uncle na bibigyan ka ng gantimpala kapag nandoon na tayo. Nais kong malaman kung ano ang gantimpalang iyon. Isa pa, maaari ba kaming sumali sa sekta kung susundan ka namin? Wala akong ideya tungkol sa pamantayan ng mga first-tier secluded sect sa pagkuha ng disipulo. Paano kung hindi sapat ang aming attainment levels? Ano ang mangyayari? Ibinahagi ni Sherlyn ang parehong alalahanin kay Gracie, ngunit pagkatapos ng maikling pag-iisip, nagsalita siya. Para sa akin, hindi ito malaking issue. Kahit na prominenteng sekta ito, ang pagkuha ng ordinary disciples na umabot ng hindi bababa sa level 9 Warrior King o level 1 Warrior Emperor ay dapat makatwirang pamantayan. Marahil ang Uncle Master ng Supreme Leader natin ay nagtakda ng kondisyon na maabot ang level 9 Warrior King para makamit natin ang kanilang recruitment standards at mapabilang sa sekta. Pagkatapos ng saglit, ngumiti si Sherlyn at nagdagdag pa, para sa akin, ang posibilidad na sumali sa first-tier sect ay isang kamanghamanghang pagkakataon. Naramdaman ni Severin ang kasiglahan nang marinig ang kanilang mga sinabi. Sana ay maging paraan ito upang mabilis na mapataas ang aking attainment ng 2 o 3 level ng sabay. Iyon ang hinahanap ko. Pinilit ni Gracie ang kanyang bibig at tumawa. Haha, dapat ipagpatuloy mo ang pagpapahusay ng iyong alchemy skills. Maaangat mo ang iyong attainment kung makakagawa ka ng breakthrough sa 4th grade medium rank alchemist. Malay natin, baka lahat ng nasa sekta ng iyong Uncle Master ay humanga sa iyo. Ngumiti si Severin at sumang-ayon. Siyempre, ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. Lumaki ang bilang ng mga taong naglalakbay kasama niya mula nang una siyang umalis sa angkop na lugar na matutuluyan sa lungsod sa gabi. Wala nang ibang pagpipilian, kaya nagkampo sila sa isang malaking bundok bago ipagpatuloy ang paglalakbay kinabukasan ng umaga. Tanghali na nang sa wakas ay narating nila ang South Link City. Narito na tayo. Ito ang South Link City. Tumayo si Gracie at ipinakita sa lahat ang tanawin sa kanilang harapan. Namangha si Sherlyn sa lungsod at sinabi, ang laki at sagana ng lungsod na ito. Ipinaliwanag ni Gracie, syempre, bilang lungsod kung saan matatagpuan ang South County Mansion, ito ang pinakamalaki at pinakamayaman sa 36 na lungsod sa loob ng county. Naglalakad sina Larry at Mick sa courtyard nang makita nila ang napakalaking flying sword na nakabitin sa himpapawid sa itaas nila. Bumaba ang espada, at nagpalitan ng masigasig na tingin ang dalawa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay,
Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1605. Paglapag ni Severin sa isang bukas na lugar, lumapit ang lahat ng Hallmasters at kanilang mga elder upang batiin sila. Dahil nandito na kayo, ipakikilala ko sa inyo si Shirlene, ang pinuno ng Simi Hall. Ito ang kanilang Great Elder, si Cyril, at sa tabi niya ang kanilang Second Elder. Ipinakilala ni Severin ang bawat miyembro ng mga bagong dating sa Hallmasters. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, ngumiti si Rachel at nagkomento, "Haha! Akala ko lalaki ang pinuno ng Simi Hall, kaya medyo nagulat ako na babae siya." Dagdag pa ni Larry, "Ganun din sa akin. Hindi ko akalaing magiging ganoon siya kaganda." Napangiti si Shirley ng bahagya at sinabi, "Haha, well, tinanong ko ang dating Supreme Leader kung pwede akong italaga sa isang hall na may ibang pangalan, pero itinakda niya ako bilang pinuno ng Simi Hall nang wala akong pagpipilian. Medyo nakakahiya nga, dahil sa aking kasarian at sa pangalan ng hall na aking pinamumunuan." Sumingit si Mick, marahil iniugnay ng maraming tao ang Simi Hall sa mga unggoy at iba pa. Logical lang na isipin na lalaki ang nagbigay ng pangalang ito. Hindi maiisip ng sinuman na isang nakakabighaning babae ka pala. Tumingin si Rachel kay Mick at natawa, "Kailan ka naging smooth talker?" Ngumiti si Mick at sumagot, "Palagi na akong ganito." Kalahati ng mga hall sa ilalim ng Dracodeus Temple ay pinamumunuan ng mga babae, at lahat sila ay magaganda. Biglang naisip ni Severin, "Tama ka. 12 Hallmasters ang kabuuan, 6 na lalaki at 6 na babae. Ito ba ay pagkakataon lang? O ginawa ito ng Old Waco?" Nagpakita ng pagkalito si Shirlene nang mabanggit ang pangalang Old Waco. "Old Waco, sino iyon?" Ipinaliwanag ni Severin, "Ang palayaw na Old Waco ay tumutukoy sa aking master, na dati rin ninyong Supreme Leader. Tinatawag siya ng lahat na Old Waco, samantalang ako ay tinawag na Little Waco. Sa tingin mo ba ay sinadya niyang piliin ang 6 na lalaki at 6 na babae bilang Hallmasters? O pagkakataon lang ito? Sobrang laki ng pagkakataon kung tatanungin mo ako," banyag ni Rachel. Nagbigay ng opinyon si Nancy, "Sa tingin ko, pagkakataon lang ito. Masyado kayong nag-iisip." Sa gulat ni Severin, tumayo si Larry at sinabi, "Mga kapwa Hallmasters, sigurado akong ipinabatid ng dati nating Supreme Leader ang katulad nito sa bawat isa sa atin. Ngayon na nagtipon na tayo ng 12, marahil panahon na upang ipaalam sa bagong Supreme Leader ang ipinagkatiwala sa atin." Sumang-ayon si Mick at sinabi, "Tama. Ngayon na nandito na tayo, panahon na upang ihayag ang impormasyon." Naguluhan si Severin sa biglaang revelasyon. Malinaw na may itinatago ang Old Waco mula sa kanya. Parehong mensahe ang ibinigay sa kanila, ngunit pribado, at naisip ni Severin na yun marahil ang dahilan kung bakit siya ang inatas ang tipunin silang 12 sa simula pa lang. Tinanong ni Severin, "Ano ang sinabi ng aking master sa inyo?" Nagpalitan ng tingin ang mga Hallmasters at sabay-sabay na tumango. Lumapit si Larry at nagpayo kay Severin, "Supreme Leader, sa tingin ko ay mas mainam kung pag-usapan natin ito ng pribado. Maraming tao rito, mas mabuti kung ikaw at ang 12 sa amin lamang ang makakaalam ng pag-uusap na ito." Nabigla si Severin sa mungkahi at tumango. Matapos utusan ng anak ni Mick na si Candy na tulungan ang mga disipulo ng Simi Hall, sumunod siya kay Larry at sa iba patungo sa isang kalapit na villa. Sa puntong iyon, tanging si Severin at ang 12 Hallmasters lamang ang nanatili. "Maaari na ba nating pag-usapan ito? Hindi niyo na kailangan pang patagalin ang suspense," pahayag ni Severin. Ipinakita ni Larry ang isang gintong token, halos kalahati ng laki ng kanyang palad. Ang token ay may dragon patterned emblem. Pinakita ng pinuno ng Lepus Hall na si Fiona ang isang katulad na gintong token na may disenyo ng kuneho. Hindi nagtagal, ipinakita rin ng lahat ng iba pang mga Hallmaster ang mga token na may hayop na kaugnay sa kanilang mga hall. Nang una kong makilala ang dating Supreme Leader, sinabi niya sa amin na ipakita ito sa iyo kapag nagtipon na ang lahat ng 12 Hallmaster. Inutusan kami na ingatan ito ng maayos. Sakaling kami ay pumanaw, ipapasa ito sa ibang tao sa hall upang maipadala sa iyo. Ang tao ay nagdadaan,
ngunit ang token ay dapat manatiling walang hanggan, solemn na ipinaliwanag ni Larry habang iniabot ang token kay Severin. Naguluhan si Severin sa sitwasyon at nagsimulang magtanong kung ano ang iniisip ng matandang baliw nang ibigay ang mga token na iyon sa 12 Hallmaster. Sinuri ni Severin ang gintong token, at napansin na wala itong kakaibang tampok maliban sa purong ginto nitong komposisyon. At sa kanya tinanong, at pagkatapos? Ipinaliwanag ni Larry, wala nang karagdagang paliwanag. Sang-ayon si Gracie, sinabi lang niya sa amin na ipakita sa iyo ang mga token na ito kapag nagtipon na tayong lahat. Naisip ni Severin ang sitwasyon ng labis na pagkabigla, at ang ekspresyon ng mga Hallmaster ay katulad din ng sa kanya. Pagkatapos, nilinis niya ang kanyang lalamunan at inilagay ang token ni Larry sa mesa. Siguro ay maaari nating ilagay lahat ng token sa mesa at tingnan kung may mangyayari. Ganoon din ang ginawa ng ibang Hallmaster. Sa kabila ng kanilang inaasahan, walang agarang reaksyon nang ilagay ang mga token ng magkakasama. Nagsalita si Larry, baka kapag inilapit ang mga token sa isa't isa ay matutuklasan ang nakatagong mekanismo o lihim na teknik. Nagpasya si Severin na subukan ang teoryang ito. Tiniyak niyang bawat token ay nakadikit sa isa pa, ngunit matapos ang ilang minuto ng paghihintay, walang reaksyon o lihim na lumitaw. Iminungkahi ni Zoheb, siguro ay dapat natin ayusin ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng Oriental Zodiac. Sang-ayon si Mick ng may kasiglahan, oo. Ang mga hayop na ito ay bahagi ng Oriental Zodiac pagkatapos ng lahat. Tinanggap ni Severin ang ideya at inayos ang mga token ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Matapos ang muling mahabang paghihintay, nanatiling walang tugon ang mga token kaya ipinahayag ni Zoheb ang kanyang pagkadismaya. Bakit hindi ito tumutugon? Inamin ni Severin ng may frustration, maghintay muna tayo. Habang lumilipas ang oras, lahat ay may kaparehong seryosong nakakunot na noo. Mahigit 10 minuto na ang lumipas, at ang mga token ay nanatiling kasing tahimik ng karaniwang gintong palamuti. Baka ang mga token na ito ay wala ng iba kundi simpleng decoration lang. May perlas na parang hiyas sa bawat isa. Baka may layunin ang mga perlas na ito, mungkahi ni Larry matapos ang isa pang 10 minutong pagmamasid. Ipinunto ni Rachel, sinubukan na natin ang lahat ng posibleng paraan at wala pa rin reaksyon. Wala namang espesyal sa mga token na ito. Baka simbolo lang ang mga ito ng kani-kanilang hall, at maaaring walang teknik sa pakikipaglaban na makukuha natin mula sa mga token na ito. Nag-isip sandali si Severin bago nagmungkahi, paano kung bawat isa sa inyo, bilang kinatawan ng inyong zodiac sign, ay subukang ipasok ang inyong espiritual na enerhiya sa token. Baka may reaksyon tayo sa ganitong paraan. Nagbigay ito ng bagong sigla sa mga Hallmaster. Ang ideya ng bagong eksperimento ay nakahikayat sa kanila, at kanilang inilapat ang kanilang espiritual na enerhiya sa mga token. Sa kasamaang palad, isa na namang pagkadismaya ang dumating, dahil nanatiling hindi tumutugon ang mga token. Dahil nagpasakop na sa sitwasyon, sinabi na ni Severin, harapin na lang natin ito sa ibang pagkakataon. Maaari niyong kunin muna ang inyong mga token. Baka alam ng aking Uncle Master ang layunin nito kung ipapakita natin sa kanya kapag nagkita na tayo sa kanya. Nag-isip si Larry at nagmungkahi, sa palagay ko pinakamainam na ikaw ang humawak ng mga token na ito. Sang-ayon si Mick sa ideya. Mababa pa ang aming attainment, at baka hindi namin ganap na maunawaan ang halaga nito. Ipinagkaloob sa atin ng dating Supreme Leader ang mga token, na nagpapahiwatig na malamang may mahalagang gamit ang mga ito. Kung totoo man iyon o hindi, mas ligtas pa rin na ikaw ang humawak. Sinunod ni Rachel at inilagay ang kanyang token sa mga kamay ni Severin. Sang-ayon ako sa kanila. Mas ligtas na ikaw ang humawak ng mga token. Pumayag si Severin at sinabi, sige. Ako ang mag-iingat ng mga ito at susuriin ang layunin nito sa aking libreng oras. Kung may bago kayong ideya na pwede nating subukan, ibahagi lang sa akin. Maaari nating subukan muli para malaman kung tutugan ang mga token. Ipinasa ng mga Hallmaster ang kanilang mga token kay Severin, na itinago ito sa loob ng kanyang storage ring. Matapos maayos ang problema sa mga token, tumuon si Severin kay Fiona at Sherlyn.
Ipinakita niya ang mahigpit na target para sa kanilang attainment progress at nag-utos. Dahil kayo ang may pinakamababang attainment, susubaybayan ko ang inyong progreso ng isang buwan. Inaasahan kong makamit ninyo ang breakthrough sa antas ng Level 1 Warrior Emperor sa panahong ito. Wala namang problema kay Fiona, at bibigyan kita ng pil sa ilang araw kapag na-stabilize ang attainment mo. Makakatulong ito para sa mas mabilis na pag-unlad patungo sa pagiging Warrior Emperor. Matapos iparating ang kanyang inaasahan kay Fiona, kinausap niya si Sherlyn at sinabi, medyo mababa pa ang iyong kasalukuyang attainment level. Kapag na-stabilize ang iyong kasalukuyang attainment, ipaalam mo agad sa akin para mabigyan kita ng pil. Kailangan nating pabilisin ang progreso mo para maabot mo ang antas ng iyong mga kasama. Bilang tugon, si Rachel at ang iba pa ay nagbigay ng mga salita ng pagganyak kay Sherlyn, hinihikayat siyang harapin ang hamon. Tiningnan ni Severin ang iba at sinabi, ang natitira sa inyo ay bibigyan ng isa pang pil ilang araw bago tayo umalis. Samantala, hinihiling ko na ayusin ninyo ang anumang problema sa inyong hall. Ngayong nagtipon na ang lahat ng 12 hall, hindi na tayo tatawaging Draco Hall, Tigris Hall, o Gales Hall. Mula ngayon, magsasama-sama tayo sa iisang Draco Deus Temple. Magsasama-sama na tayo bilang isang puwersa, tugon ng grupo na puno ng saya. Hehe, ang pangalan ng Gales Hall ay kakaiba. Matagal ko nang gustong baguhin ito. Mas maganda na ang ating mga disipulo ay magiging miyembro na ng Draco Deus Temple mula ngayon. Ang mismong titulo ay napaka-commanding, sabi ni Nancy. Nag-isip sandali si Severin bago nagpatuloy, maliban kay Sherlyn na kailangan pang mag-ensayo, halos wala ng iba pa para sa iba. Kaya nais kong piliin ninyo ang ilang magagaling na individual para maging Supreme Leader, Second in Command, Elders, at Protectors ng Draco Deus Temple. Nagulat sina Larry at ang iba at agad na tinanong si Severin, ibig mo bang sabihin na baka hindi na tayo bumalik kapag narating na natin ang ating destinasyon? Kaya mo bang ipasa ang iyong posisyon bilang Supreme Leader? Tumango si Severin. Malamang na magiging disipulo tayo ng sekta pagdating natin doon. Mas makabubuti ito para sa paglago ng lahat. Panahon na para ipasa natin ang ating mga tungkulin. Huminto sandali at nagpatuloy, naniniwala akong ang mga responsibilidad bilang Hallmaster ay nagdudulot ng maraming gawain na nakakaapekto sa inyong attainment. Sa pagsali sa sekta, maaari kayong muling mag-focus sa inyong training. Huwag kayong mag-alala, Supreme Leader. Susundin namin ang iyong utos, taimtim na sinabi ni Larry at ng kanyang mga kasamahan. Sinimulan ni Severin at ng Hallmasters ang pagtalakay sa mga detalye ng pagpili ng bagong henerasyon ng liderato. Samantala, lalong naging mausisa si Sheila habang nanatili sa labas sa courtyard. Tumingin siya sa pintuan ng villa kung saan nag-uusap ng malalim si Severin at ang iba, at sinabi, bakit hindi pa sila lumalabas? Ano ang pinag-uusapan nila? Bakit hindi tayo makinig? Ipinasa ng mga Hallmaster ang kanilang mga token kay Severin, na itinago ito sa loob ng kanyang storage ring. Samantala, pinag-uusapan din ng mga asawa ni Severin kung pwede ba isama si Celine. Ayos lang siguro, sa tingin ko. Napakahusay ni Celine, at karapat-dapat ipagmalaki ang kanyang attainment level. Mas magiging maganda ang posisyon niya kung kasama niya tayo, sagot ni Sheila nang walang pag-aalinlangan. Ngunit pumasok si Sofia at sinabi kay Diane, dapat mo itong pag-isipang mabuti. Kung mananatili si Celine sa Southlink City, makakaranas siya ng kaligtasan sa ilalim ng proteksyon ng Shanahans. Ang Shanahans at ang Draco Deus Temple ay mga makapangyarihang entidad na walang sinumang magtatangkang gawan ng gulo. Magkakaroon siya ng ligtas na kapaligiran habang lumalaki. Sa kabilang banda, hindi sigurado ang kanyang kaligtasan kung dadalhin mo siya sa sekta. Maaaring mag-alok ng proteksyon ang Uncle Master ni Severin bilang leader ng sekta, ngunit marami ang mga henyo at high-level practitioners sa loob ng sekta. Ang presensya ni Severin ay maaaring magdulot ng selos na magpapanganib kay Celine. Matapos mag-isip ng sandali, sinabi ni Sheila, sa tingin ko hindi naman ito magiging malaking problema. Maaaring hindi kasing ligtas ang sekta tulad ng Southlink City, ngunit uunlad si Celine kung mananatili siya kasama ni Severin.
Tumango si Sofia at nagdagdag pa, dapat talakayin ni Dayan ito ng mabuti kay Severin. May natitira pa tayong mahigit 1 buwan, at mahalagang malaman ang opinyon ni Severin. Sang-ayon si Dayan at sinabi, tama ang iyong mga alalahanin, Sofia. Maaaring magbigay ang sekta ng mga tungkulin na kailangan nating kumpletuhin, at magiging mahirap dalhin si Celine sa pagtupad ng mga ito. Ang mababang attainment level at murang edad niya ay maaaring maging hadlang para tanggapin siya ng Uncle Master ni Severin sa sekta. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng villa at lumabas si Severin kasama ang iba pang Hallmaster. Paglabas nila, agad na lumapit sa kanya ang 3 asawa ni Severin. Dahil sa kanyang pagkamausisa, tinanong ni Sheila si Severin, "Nandyan kayo ng higit sa 1 oras. Ano ang pinag-usapan ninyo?" Ngumiti si Severin at ipinaliwanag, wala namang malaking bagay. Malapit na tayong umalis nang hindi alam kung kailan tayo babalik. At isasama ko rin ang 12 Hallmaster. Mawawala sa ating organisasyon ang mga leader nito, kaya inutusan ko sila na pumili ng mga bagong leader at elders sa loob ng 1 buwan. Magsasama-sama ang 12 hall sa ilalim ng Draco Deus Temple, at makakaalis tayo ng hindi masyadong nag-aalala kung pipili tayo ng bagong pamunuan. Tinanong ni Sheila, paano mo nasabing wala namang malaking bagay? Hindi ba ito napakahalaga at napaka-urgent? Matapos mag-isip sandali, tinanong ni Dayan si Severin, mayroon ba kayong iniisip na angkop na kandidato? Ngumiti si Severin at ipinaliwanag, maaaring hindi kailangang dumaan sa pagpili ang ilang mga great elders. Sila ay magkakaroon ng tungkulin bilang leader ng Draco Deus Temple hanggang sa ilang antas. Para sa patas na pamamahagi, bawat hall ay kailangan magkaroon ng hindi bababa sa isa sa kasalukuyang elders bilang elder sa loob ng Draco Deus Temple. Ang iba pang posisyon, tulad ng protectors o elders, ay ibabatay sa kanilang attainment levels. Pagkatapos huminto sandali, dagdag ni Severin, para sa posisyon ng Supreme Leader, balak naming pumili mula sa mas batang henerasyon, hindi hihigit sa 30 taong gulang. Makikipagkompetensya sila sa isang combat tournament, at ang mananalo ay karapat-dapat na maging bagong Supreme Leader. Nagningning ang mga mata ni Sheila nang marinig ang tungkol sa kompetisyon. Masigasig niyang tinanong, maaari ba naming panuurin ang kompetisyon kung may oras kami? Kabanata 1610. Ngumiti si Severin at sinabi, malugod kayong makapanood, ngunit ang may mas mababang attainment levels ay dapat mag-focus sa pagkamit ng breakthrough sa loob ng 1 buwan. Sina Rachel at ang iba ay hindi na nagmamadali sa breakthroughs dahil marami silang ibang responsibilidad. Bibigyan kayo nito ng pagkakataong mapunan ang agwat. Nagningning ang mga mata ni Sheila habang mahigpit niyang ikininuyom ang mga kamao sa excitement. Magaling! Kailangan kong magsanay ng mas mabuti ngayon na abala sila. Kailangan kong habulin ang agwat sa pagitan namin. Sumali si Dayan sa usapan ng may ngiti. Hindi mo kailangang maging ganito kanerbyoso kahit level 1 warrior emperor ka na. Sobrang sigla mo lang. Kaya, ayokong kasi maging pabigat kay Severin. Sana magamit natin ang pagkakataong ito at subukang habulin siya bago pa niya ma-refine ng 4th grade medium rank kills. Kapag ginawa niya iyon, tatalon ang progreso niya, at mas magiging mahirap sa atin na sumabay, paliwanag ni Sheila ng may ngiti. Sumali si Elsa sa usapan at sinabi, hindi mo seryosong iniisip na habulin mo siya, di ba? Hindi ito maaabot na ideal. Aray, Elsa, medyo malupit naman iyon, tugon ni Sheila ng may solemn na expression. Ipinaliwanag ni Elsa, mas mataas ang talent niya kaysa sa atin, ngunit ang pagiging nasa ganoong mataas na level ay may kahirapan sa pag-achieve ng breakthrough. Gayunpaman, naniniwala akong maningning ang kanyang alchemy talent at magpapahintulot sa kanya na maging 4th grade medium rank alchemist. Tumingin siya kay Severin at nagtanong, maaari ba akong sumama sa iyo sa Sky Blue Sect? Wala akong magagawa kung aalis ka dahil kailangan ko pa rin ang gabay mo. Pumayag si Severin ng may ngiti. Plano ko na sanang isama ka. Ang mataas mong attainment level at alchemical expertise ay gagawing ikaw ay angkop na kandidato para sa Sky Blue Sect. Tinanong naman ni Elsa ang plano ni Benjamin, kung saan sinabi ni Severin, medyo mababa ang attainment level niya, ngunit may pagkakataon siyang sumali sa sekta kung nais niyang sumama sa atin.
Nakamit niya ang mga kapansin-pansing progreso sa alchemy, at isa na rin siyang second-grade medium-rank alchemist pati na level 5 warrior king. Papayagan siyang sumali sa sekta kung bibigyan ko ng heads up ang uncle master ko, ngunit hindi interesado si Benjamin sa pagpunta. Lumingon si Elsa ng shock. Bumulong siya at sinabi, hindi siya seryoso. Hindi ba siya interesado na sumama? Nawala na ba ang bait niya o ano?